Easterlies, balik-palinsangan pa rin sa silangan pa rin ng Luzon, pero kanluran ng bansa, mananatili ang epekto ng kalat-kalat na pagulan, dulot pa rin ng southwest monsoon sa kanluran. Kaya saan mga pagulan pa rin sa buong Southern Luzon? Kalat-kalat ito, kabilang na ang Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao. Yung surface trough na magpapaulan pa rin sa katimugang bahagi ng Mindanao, iiral pa rin ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, June 23, 2024. Ang oras nating boss may maga, alas 9:38 na ng umaga. Pag-iral ng Easterlies, lalo na sa hilagang-silangan pa rin, dito sa may dagat Pasipiko sa Luzon, ay magbubunsod pa rin ng mainit at palinsangan pa rin ang mararamdaman ng mga taga-Cagayan Valley, especially ng taga-Tuguegarao, at ilang bahagi ng Isabela at Kasiguran Aurora at maaring umabot sa ilang bahagi ng Quezon Province sa hilagang silangan ng Luzon. Pero asahan pa rin daw ang mga forecast na localized thunderstorms pagsapit naman ng hapon o sa gabi. Sa ngayon ay ang ating current conditions overcast pa rin, gloomy, haze at partly cloudy, lalo na dito sa amin sa Caloocan at mga natataas na saturated water vapor base na rin sa ating Doppler imagery. Mula sa data feed ni Pag-asa, makikita po na kalat-kalat ang saturated water vapor. So magiging gloomy pa rin at overcast ang iiral, especially sa Metro Manila and the rest ng Northern Luzon area. Sa lowest temperature na itala na aking weather station sa Caloocan, kaninang 3:23 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27 degrees Celsius na almost stationary. Kapon nakapagtala kami ng medyo warmer pa rin, na nasa 33.9 degrees Celsius kapon ito ng tanghaling tapat at 12:22 PM. Ibig sabihin lamang ay mataas pa rin nasa danger level ang aming heat index sa Caloocan at 47.4 degrees Celsius. At kung titingnan naman natin sa peak extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin sa pinakagrabe ang alinsangan o air temperature sa Tuguegarao na nasa 37.9 degrees Celsius. Ang grabe talagang init sa kanila na parang patuloy pa rin ang kanilang hot dry season sa Tuguegarao. May nagtatanong bakit ganun, tag-ulan na, mainit pa rin sa kanila sa bandang Isabela at Tuguegarao. Well, nabanggit na nga po natin, how many times na po natin pinapaulit-ulit ipaliwanag. Tuwing habagat season po, kalimitan sa kanluran po ng bansa ang mas inuulan po, hindi gaya sa may taga-silangan na halos sa maaraw madalas sa inyo at mataas ang temperatura dahil po sa easterlies naman na nagpapang-abot sa inyo. Dito sa amin sa kanluran, mas makakaramdam kami ng mga madalas ang pag-ulan na dahil nga po habagat season na po at may southwest monsoon kasi sa bahagi nga po ng timog kanluran ng bansa at most of west portions ng bansa ang nasa climate 1 o any climate 1 region ang madalas na uulanin. So kahit tingnan nyo po sa website ni Pag-asa, nakapaliwanag naman doon kung ano ang inuulan sa climate 1 region ng bansa. At sa may bandang climate 2 area naman, typically mga bandang mga September naman yan hanggang susunod na taon naman kayo inuulan, di ba? Napansin ninyo nung during dry season, madalas kayo naman ang inuulan at dito naman sa amin sa Caloocan ang grabe naman ang init. So ganun po ang nagiging klima kasi natin sa Pilipinas. Hindi buong bansa inuulan po. Ilang portions lamang ng ating bansa ang inuulan tuwing rainy season o habagat season. At yung sa silangan naman hindi umaabot kasi masyado yung habagat o habagat wind flow dyan dahil nga po sumasalpok siya sa may easterlies, sumasalubong siya sa may easterlies. So since mas malakas po ang tulak ng easterly trade winds, kaya yung ating habagat sa kanluran nag-northeast yan pero nagre-recurve siya, nagre-recurve bound siya, hindi siya totally pa-northeast ang daloy niya kung titingnan nyo sa ating mga satellite imagery. Kaya
mapapansin ninyo, most of Ilocos Norte, ganyan, Bangad ng La Union ay inulan kasama na ang portion sa Metro Manila at Zambales at pababa na yan ng Mimaropa area at ilang bahagi ng kanlurang bahagi ng Visayas. Kasi yung portions na yan, dyan umaabot yung wind flow ng southwest monsoon natin o habagat. Hindi masyado nakakatawid hanggang silangang parte ng bansa. Kasi nga po, yung sa silangan kasi, yung easterly trade winds po natin, yung easterlies, malakas po ang tulak niyan. Yung daloy, patuloy pa rin kasi siyang dumadaloy. Yun po ang paliwanag natin dyan. I-backtrack nyo po yung mga nakaraang video ko kasi many years ko na po pinapaliwanag kasi yan. Kaya wag po tayo magtataka, mag-isa Bicol Region, bakit ganon? Tag-ulan na, grabing init sa amin, parang dry season pa rin, ganon. So sa lowest temperature naman na naitala sa Baguio City, almost tumas ng bagya, alos magna 19 degrees Celsius. Pero to be exact, 18.8 degrees Celsius ang lowest temperature sa Baguio City. At sa Inulan naman, since kahapon ay ang Pag-asa Office o Science Garden sa Pag-asa, yan sa Quezon City, inulan sila ng 42 millimeters. Pinakamataas na naging ulan sa kanila. Sa amin sa Caloocan, halos light rain showers lamang o gapatak lamang at sandaling-sandali lamang na nasa 0.9 millimeters lamang. So yung malakas na ulan, nandyan sa may bandang Quezon City nga. Lagi ko nga po sinasabi yan. Madalas na unang uulanin ng raga-ragasa ang bandang Quezon City talaga bago sa amin sa Caloocan kapag may localized thunderstorms. Kaya nanguna ang Science Garden na nasa 42 millimeters na total rainfall. Sa ating relative humidity, 75% po at bumaba ng 1% since last hour. At bahagi mataas ang ating atmospheric pressure na nasa 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. Since mataas ito, expected po na mataas yan, ay expected na mas maalinsangan ang mararamdaman dito sa atin sa Caloocan. Naka-forecast pa rin naman tayo na magiging makulimlim pa rin naman, overcast naman kasi ang mararamdaman natin ngayon, and anytime magkakaroon ng gloomy at asahan pa rin ang tsansa ng pag-ulan. Kung titingnan nyo sa ating forecast storm prediction, sa loob ng 3 araw, mananatili pa rin mataas ang tsansa daw ng pag-ulan. So, depende na lamang yan sa ating actual weather systems na gumagalaw ngayong araw hanggang these weekdays. Sa ating low tide status ay maximum high tide tayo, 25 minutes na lamang to maximum. So, pwede pong lumayag ang ating mga mangingisda ngayong araw. At kung sisilipin natin kung gaano ito kataas, naasahan na naman natin, lagpas 1 meter yan. At mas mataas pa at 1.4 meters ang taas. At kung titingnan niyo sa forecast, bukas ng Lunes hanggang Miyerkules, mananatiling nasa 1.4 meters daw ang taas ng alon. So, ibig sabihin, kung tuloy-tuloy yan, ay pwede po kayo lumayag dyan sa loob ng 4 na araw. At delikado naman sa mga maliligo ng mga kabataan natin kapag ganyan kalalim. So wala tayong magiging problema, pero kung mataas na ganyan, higit sa 1 meter ang taas ng level ng karagatan, so far ay wala naman tayong nakataas na mataas na pag-alo naman despite na umaabot sa 1.4 meters ang taas ng ating karagatan sa Manila Bay at sa Nalalabi o sa buong bahagi ng bansa ay wala mang nakataas tayong gale warning o mataas na alon since dito sa may bahagi ng Kaluran lamang o bandang South China Sea lamang medyo tumataas ang alon. Hindi naman umaabot dito sa malapit sa loob ng ating inclusive Philippine zone. So, pwede po tayong lumayag. Wala naman tayong magiging problema mga folks. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:28 AM at nasang lulubog ito mamayang 6:28 PM. At ang ating warning gibbous na po na 99% illuminated na po na halos new full moon pa rin siya. Sisikat ito mamayang gabi at 7:47 PM. At kinabukasan na po ng umaga ito lulubog at 7:15 AM. At yung longest day hours po natin, dahil mas mahaba po ang ating araw kaysa sa gabi, 12 hours, 59 minutes, and 40 seconds na lamang. Hindi gaya kahapon ay nasa 12 hours and 59 minutes o halos 13 hours and 42 seconds po siya. Ngayon, 13 hours and 40 seconds na lamang. So, 2 seconds siyang mas maikli na kumpara kahapon. So, halos 2 second ng 2 second ang nawawala kada araw. Habang lumalayo na uli o
lumalayo na sa range ang pinaka summer solstice yung position ng Earth at sa araw. So parang lumalabas every 2 seconds po ang nababawasan niya kada araw. So maliwanag na mas mahaba po tayo ng 13 hours ang ating sunlight days. Kung hindi kaya sa gabi na halos 11 hours lamang ang maikli. Sa ating local weather outlook para ngayong Sunday, hanggang bukas na pito na Lunes, manatiling partly cloudy daw ang ating maghapon at asahan pa rin ang mga localized thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi. Ganun din bukas, stationary lamang na magiging partly cloudy pa rin at asahan ng localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. Pataas pa rin ang ating chance daw na pag-ulan, gaya lang din kahapon. So magdala po na pananggalang sa ulan kahit na kapag ngayong umaga at tanghali ay maaraw. So magdala po ng pananggalang na lang bukod sa tinding sikat ng araw kundi sa biglaang buhos ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. 100% po at bukas 80% ang chance ng pag-ulan bukas na yan ng Lunes. Highest and lowest temperature expected natin 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 26 to 27 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang patuloy pa rin na pag-iral ng southwest monsoon sa may kalurang bahagi pa rin ng bansa. Bagamat medyo mas malayo ito sa may bandang South China Sea, pero yung trough ng ilang southwest monsoon nagpapang-abot sa may kalurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dito naman sa may bandang southwest ng Luzon, medyo cloudy pa rin at medyo gloomy pa rin. So yung trough ng southwest monsoon o yung ating hanging abagat hindi masyadong malapit sa bahagi ng kalupaan ng Luzon, hindi gaya ng sa Palawan region at Visayas. At dahil dyan ay makakaranas pa rin tayo ng mga biglaang kalat-kalat na pag-ulan na may mga pagkilat at pagkulog at di natin binabanggit sa hapon o sa gabi, mostly nakakaranas na ng mga localized thunderstorms ang hilagang kanluran ng Northern Luzon. Mula dyan sa bahagi ng Ilocos Norte, La Union, damay na ang Baguio at Benguet, all the way sa Pangasinan hanggang Zambales na po yan at sa ilang bahagi ng Pampanga. Pero pagitan ito ng Cordillera Administrative Region hanggang dito sa bahagi ng Tarlac ay medyo maglalaro po yung alinsangan at maya-maya ay biglang magiging gloomy at mga kalat-kalat na rin na pag-ulan aasahan. Pero pagdating sa silangang bahagi ng Luzon, patuloy pa rin mas maalinsangan ang taga Tuguegarao dyan sa bahagi pa rin ng Cagayan Valley at rest ng east portions ng Northern Luzon kasama na ang Isabela, pababa na yan ng bandang Kasiguran Aurora. Medyo overcast gloomy rin pagdating ng Baler Aurora, pababa ng Atimonan Quezon all the way hanggang sa Bicol region. May mga saturated trough na magkakaroon kayo ng mga isolated rain showers dyan ngayong araw o halos maghapon dahil mataas ang pag-abot ng saturated ng southwest monsoon. Yung saturation niya, yung kanyang trough, medyo umaabot sa Bicol region and the rest ng Southern Luzon. So asahan ng mga katamtaman at maya-maya biglang magiging kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog halos maghapon. Samantala, mula din sa bahagi ng Bulacan at Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon, katamtaman po, overcast and gloomy pa rin ang iiral. So expected pa rin sa hapon o sa gabi na mas makakaranas tayo ng mga localized thunderstorms at makulimlim at gloomy. So magdala pa rin kayo ng pananggalang dahil anytime maglalaro ang isolated rain showers. So, at least may idea na kayo. At mula sa bahagi nga po ng Visayas, patuloy pa rin kayo makakaranas, lalo na sa kalurang bahagi. Mula dyan sa may Southern Luzon all the way ng Panay Island at Negros region hanggang Central Visayas at Eastern, magiging overcast and gloomy rin tayo dyan, pero mas magiging madalas ang pag-ulan sa kalurang bahagi ng Visayas at nakakaranas kayo ng mga clusterized na heavy rain showers na pasulpot-sulpot po, especially sa may bandang Cebu, Bohol at Negros Occidental area. So, maingat na lamang sa bilaang buhos at potential na pagbaha just in case. And the rest ng bandang Leyte at Sama region, magiging maulap po, partly ng mostly cloudy at isolated rain showers din ang iiral sa inyo dyan nitong maghapon. So stay put at pagdala ng pananggalang sa ulan at ingat sa biglaang flash floods kung sakali. Pagsapit naman sa bahagi ng Mindanao, ang buong Zamboanga Peninsula pa rin, kaya kahapon magiging gloomy pa rin at asahan ng maulap at scattered po na mga ilang moderate and some heavy rain showers.
So ingat po sa mga pagbaha, just in case na bigla kayong buhusan ng downpour ng malakas ang pag-ulan, especially sa Zamboanga City at isla ng Basilan at Ulusulu. Sa kasama naman ang Agusan del Norte, magiging katamtaman ang lagay ng panahon ninyo dyan and the rest ng Sorsogon area. Pero asahan pa rin mga isolated rain showers anytime, lalo na sa hapon o sa gabi, and the rest ng bahagi nga po ng bandang General Santos City. Pero the rest ng katimugang bahagi po ng Mindanao, especially ng Davao Region, mula sa Sarangani, at the rest ng Davao del Sur, ay magiging isolated po ang mga kalat-kat na pag-ulan dyan. At biglaan ang downpour ng moderate and heavy rain showers. So, magdala po ng pananggalang at alisto sa posibleng biglaang pagbaha just in case na lumakas po ng heavy rain to violent rain showers. Sa nalalabi naman ng Caraga, katamtaman po, medyo maaraw po sa inyo dyan, pero anytime magiging isolated din po ang mga kalat-kat ng pag-ulan, lalo na sa Surigao del Norte at ilang bahagi ng Northern Mindanao area. So mula Butuan na po yan at hanggang dyan sa may bandang Cagayan de Oro na po yun. At the rest ng sentro, magiging katamtaman, maaraw po muna ang mararamdaman ninyo dyan, lalo na sa taga Bukidnon at Davao Oriental at Davao del Norte. Magiging katamtaman, maaraw po at humid po ang iiral dahil medyo may umiiral po na istalis pa rin, nakakalusot sa area na yan ng Visayas at Mindanao. Hindi kagaya sa bahagi ng Northeastern Luzon na mas umiiral po ang istalis, so mas humid po ang mas nararamdaman dito sa Northeastern Luzon at Southeast ng Luzon area, despite na nagkakaroon kayo ng mga ilang isolated rain showers sa Southern Luzon. Pero sa Mindanao, medyo humid po, mararamdaman ninyo dyan kadalasan, pero isolated rain showers naman pagsapit ng hapon kapag lumalamig ng bahagya ang temperatura dyan. So magdala pa rin ng pananggalang dahil very dynamic ang magiging galaw po ng weather systems natin sa buong bansa. So ibig sabihin po yan, madalas overcast po ang mas tumataas na umiiral na weather systems natin. So inulit natin, ano ba yung overcast? Minsan maaraw na maalinsangan, tapos bigla na lamang biglang magiging makulimlim, tapos magkakaroon ng pag-ambon. Minsan naman biglang magda-downpour ng malakas ang ulan na may kasamang hangin and then titigil bigla. So, medyo moody pa rin ang ating weather systems ngayong araw. Diretso naman tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring. At since napakababa na po at almost zero chances na po na may posibleng may mabuo, pero meron pa tayong halos 1 week, kaya hindi pa rin natin may aalis ang mga chances na biglaang may humabol pa na posibleng invest. So, hindi natin aalisin yon, yung chance na ganun pa rin. Bagamat sa ating analysis nga po ay halos zero na ang chance ng forecast na may pumasok po na anumang tropical wave. At kung titingnan natin sa ating global spectrum model, halos wala tayong nakikitaan. Most of easterlies po ang dumadaloy at dahil sa embedded ng high pressure area sa may southeastern Japan at yung ridge niyang high pressure area nagpapang-abot pa rin sa may northeastern Luzon, ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng klaro, humid, lalo na sa hilagang silangan ng Luzon hanggang silangan ng Southern Luzon area. Southwest monsoon patuloy pa rin na iira sa kanluran pa rin ng bansa, so wala tayong magiging problema dyan. At yung intertropical convergence zone ay medyo unsyami siyang mag-i-improve. Bagamat patuloy pa rin yung ITCC sa may silangan pa rin, lalo na sa katimugang bahagi ng Mindanao. Patuloy pa rin siya na nag-develop, pero yung improvement medyo napuputol siya dahil nga po sa mataas nating high pressure area sa may hilaga nito na nag-i-entrap sa anumang low pressure area na mabubuo. So habang nandiyan yan, ay kung titingnan natin dito, medyo unti-unting humihina yung high pressure area pero naglalaro pa rin sa 1,018 hectopascals. At by June 17 to June 18 at June 27 to June 28, dito medyo gagalaw na, pasilangan na naman itong high pressure area. So by next weekend pa natin masisigurong mawawala na naman uli ang high pressure area according dito. So mahaba-haba pang araw talaga na mananatili na naman dito yung high pressure area. At dahil nandyan yan, ay maliit talaga ang chance na may anumang tropical wave na mabubuo sa silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility.
At dahil dyan, wala tayong inaasahan na pamumuo na anumang tropical wave hanggang this coming week po. O 3 to 5 days, wala po tayong aasahan na anumang low pressure area. Dito sa may kanluran ay natili lamang siyang isang trough. So hindi po siya naitaas as shallow low pressure area sa may bahagi ng Vietnam. At nandito na siya sa may bandang Hainan. Yan. So, trough na lamang siya. So, hindi siya itinaas as invest o low pressure area man lang. Mababa lamang ng bahagya yung atmospheric pressure, pero hindi siya pumasok sa grid ng active na invest man lang. So, trough lamang yan na magpapaulan dahil sa embedded of southwest monsoon. So, mag-isa mga computer models, wala tayong nakikitaan dito na anumang development hanggang sa huling linggo ng hapon, hanggang sa kaduluduluhan na po ng araw ng June 30, 2024, wala po tayong nakikita kay GFS na anumang tropical cyclone na mabubuo. Ganun din kay ACMWF, pero nanatili ang ITCC, ayan, napipigilan lamang ng high pressure area sa may southeast ng Japan. Ayan o, naglalaro sa 1,018 hectopascals yung pumipigil na ito na high pressure area. So, sa mga hindi nakakalam pa rin, ano ba ang silbi niyan? Well, anti-cyclone po yan. Yan ang opposition. Kumbaga sa politics, yan po ang opposition ng isang bagyo. Kapag mayroong opposition sa isang bagyo o low pressure area, napipigilan nito na magkaroon ng indictment o yung excitement na pamumuo ng tropical wave dito sa may bahagi nga po ng intertropical convergence zone lines. Bumababa po ang tsansa. Ganon din kay NABGEM, ayan o, aktibo talaga itong si high pressure area na talagang opposition talaga ng mga bagyo. Kaya halos wala tayong nakikitaan na tropical wave dito sa may silangan ng ating bansa. So lahat ng mga computer models ay umaayon silang pare-pareho na wala tayong asahang bagyo na mabubuo hanggang sa matapos na sigurado ang June 2024. So sa mga magtatanong, bakit walang nabuo? Inulit natin, tumagal po ang pagtambay kasi ng high pressure area. Ayan po, makikita naman ninyo, kahit silipin ninyo sa ibang mga weather agencies, yung high pressure na yan ay istorbo yan o tinik sa lalamunan yan ng mga low pressure area dito sa bahagi nga po ng intertropical convergence zone line. Pumipigil yan sa namang low pressure systems na tumataas na tsansa ng pamumuo na maging isang active low pressure area at hanggang sa maging ganap na mga bagyo. So yan po. Malinaw po yan na kapag may high pressure area ay talagang tinik niya sa lalamunan ng mga low pressure systems. Kamustahin naman natin yung lagay ni Angat Dam? Kung patuloy pa rin talaga siyang nababawasan, well, in past 24 hours, negative 0.31 meters ang patuloy pa rin nababawasan sa kanya. So mula kahapon sa 176.25 meters, ngayon ay nasa 175.94 meters na lamang siya. So patuloy pa rin ang pagbagsak nitong si Angat Dam. So 6.36 na po na meters ang sobrang sagad na nitong si Angat Dam. So dahil po dyan sa mga nagtatanong na bakit humina yung pressure ng tubig, dahil nga po dito kinokontrol na po ng ating hydrological center na mag-distribute ng malakas na pressure ng tubig. So kapag mahina ang tulo sa inyo, sa mga inyong mga gripo, wag po tayong magtaka dahil kinokontrol po. Dahil halos sagad na po yung tubig ni Angat Dam. Halos tuyot na po yung basin niya. Kaya sa negative 6.36 meter na po ang sobrang kulang sa kanya. So kung titingnan natin yung monthly monthly dam water levels, yan, kung sisilipin natin, yan. Kay Angat Dam ay talagang grabe, ang sagad-sagara na po ang pagdaos-dos ng level niya. Yan o, sobrang daos-dos yan. So mula lalabas sa buong taon, ang Angat Dam ang may pinakagrabe ang pagkonsumo niya ng tubig. Hindi gaya sa lahat ng mga dams natin sa Pilipinas. Nanatiling at least stable yung water level ng iba't ibang mga dams natin sa Pilipinas. Ito naman kasi kay Ambuklaw ay despite na below level siya, at least mga 1 meter lamang ang below level niya o below critical level niya.
So, ganun din sa iba't ibang mga dams. At least kahit paano matataas pa rin yung level nito. Kahit paano. Pero kay Pantabangan Dam, kung titingnan din natin, halos napakababa na rin yung level niya. Mula sa pinaka-deviation na 216 and 177.66 meters na lamang din. So, mas grabe po pala yung pagbagsak nitong si Pantabangan Dam. Sa bagay kasi si Pantabangan lumabas na nga halos tuyot na nga yung level niyan. So hindi gaya sa Angat Dam, pero dahil ito kasi nagsusupply sa Metro Manila, kaya very worrisome pa rin itong si Angat Dam, lalo na sa Metro Manila. So wag na po tayong magtataka kung bakit nawawalan tayo ng tubig sa iba't ibang panig ng Metro Manila. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, June 23, 2024. Hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, June 23, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.timoweather.com para sa mga detalye na gusto niyo pang malaman ay di natin na isama ngayong umaga sa ating report. At visit lamang din sa aking website para sa mga real-time o dynamic na data mula mismo sa aking weather station sa Caloocan para sa gustong malaman ang per segundo na detalye.
at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.